12. Ito po ay karugtong nung ating preaching nung last Sunday. Let us read verse 8. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is this not the man who used to sit and beg?" Some said, "It is he." Others said, "No, but he is like him." He kept saying, "I am the man." So they said to him, they who have the eyes were opened. He answered, "The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and washed and received my sight." They said to him, "Where is he?" He said, "I do not know." Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga na ikaw ay dakila sa aming kalagitnaan dahil patuloy mong sinusustain ang bawat isa ng iyong grasya at gayon din higit sa lahat ng iyong salita upang kami ay magkaroon ng pagtingin, Panginoon, ng higit na mataas sa aming buhay at gayon din sa iyong grasya na binigay sa amin at patuloy naming makita ang iyong kabanalan sa aming buhay na siyang nagbibigay sa amin ng lakas para humakbang sa kabanalan at conformity kay Kristo. Dalangin namin, Panginoon, na ang iyong salita ay magbigay sa aming mga puso magbukas sa mata ng aming puso sa pananampalataya sa iyo at pagbabago ng buhay. Dalangin namin ang iyong mensahe ngayong umaga ay magdala sa amin ang higit na pagsunod at higit na pag-iingat sa biyaya na aming tinanggap. Dalangin namin sa Banal na Espiritu na liwanagin ang aming kaisipan at ang aming puso sa mensahe na iyong dadalhin sa umagang ito at ikaw ang mapapurihan at mapasalamatan sa aming buhay. At gayon din sa iyong mensahe ngayong umaga. Ang dalangin namin, Panginoon, ay kinukumit namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa passage natin ngayong umaga, makikita natin na wala yung Panginoong Jesus dito sa eksena ng kwento na ito. Makikita natin na siya ay absent mula dito hanggang sa latter part, ngunit bago matapos ang chapter na ito, makikita natin na nanumbalik sa eksena ang ating Panginoong Hesus. Ngunit makikita natin dito sa ating passage ngayong umaga o dito sa ating binasang text ngayong sa John chapter 9 na kahit wala si Kristo, yung kanyang pagkilos at yung kanyang kapangyarihan ay patuloy na present. Makikita natin dun sa buhay na nabago at pagkakaroon ng paningin, meron kagad na immediate na yung liwanag na natanggap kay Kristo, yung liwanag na natanggap kay Kristo ay nagkaroon ng pagbabago dun sa taong bulag dati, ngayon ay nagkaroon ng paningin at hindi lamang siya yung naapektuhan nitong liwanag na ito. Mayroon ding naapektuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya, pagkat yung liwanag ni Kristo ay hindi lamang nanatili sa kanya o hindi lamang naitago niya, ngunit ito ay nagliwanag din doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Makikita natin sa verse 8 at doon sa verse 9 yung pagkakapansin ng mga tao na nakakakilala sa kanya. Yung pagpapagaling sa kanya ay nakita sa pamamagitan nung mismong pinagaling ni Christ. Masasabi natin na may pagbabago sa buhay ng isang kinilos ng Diyos. Ipinapakita dito na ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos ay pagiging kabahagi din ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang katotohanan. Hindi lamang dito sa verse 8 at sa verse 9, hindi lamang ang nakinabang ay yung taong pinagaling, ngunit nakinabang din yung buong nakapaligid sa kanya dahil naihayag yung katotohanan ng Diyos na merong lumikhang Diyos, nagbibigay ng kagalingan at merong makapangyarihang Diyos na nag-e-exist. At gayon din, ipinakita dito na merong mahabaging Diyos na bagamat walang masyadong pumapansin sa isang tao, binigyan niya ng pagtanaw yung isang bulag na hindi gaanong importante sa lipunan.
Ang buhay na binago ay nagamit ng Lord upang magkaroon ng pagka-curious o pagtataka yung mga tao kung sino yung nagbigay ng kagalingan at ano yung paraan ng pagpapagaling sa kanya. Makikita natin yan sa verse 10 at sa verse 11, kung saan tinanong nila kung paano siya naging magaling o paano siya nagkaroon ng kagalingan. At doon sa verse 12, makikita natin hinanap nila yung tagapagpagaling. Nagkakaroon ng curiosity yung mga tao kapag nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Katulad sa buhay natin, may immediate na epekto yung liwanag ni Kristo nung tayo ay binago. Napansin kaagad ng mga nakapaligid sa atin na merong liwanag sa ating buhay. Na dati tayong namumuhay sa kasalanan at sa ideya ng mundo, ngayon tayo ay namumuhay na sa kabanalan ni Kristo. Tayo ay taliwas na sa pamumuhay sa mundo. At dahil sa buhay na yan, dahil sa patotoo ng buhay ng bawat isa, nagliliwanag, dahil sa liwanag ni Kristo din, sa ating buhay, makikita natin na nagiging curious yung mga taong nakapaligid sa atin. At marahil, yan ay means of grace ng Lord para sa kanila. At gayon din sa atin, para magwardyahan natin yung ating pananampalataya. Nasasabi natin na yung ating buhay ay ginagamit ng Panginoon para magkaroon ng pagtataka at pagtatanong ang mga tao. At marahil magamit ito upang sila ay lumapit sa Panginoon. At dahil sa kanilang pagtatanong at sa pagtatanong ng mga taong kausap ng lalaking dating bulag, nakita natin sa verse 11 na naihayag yung gospel. Nasabi ng dating bulag, yung gospel, na ilahad niya kung ano yung ginawa ni Kristo, yung mabuting gawa ni Christ sa kanyang buhay. Na siya ay hindi naghahanap sa Diyos, na ang kanyang kailangan lamang ay mga kaunting damit na magsusustain sa kanyang temporal life. Ngunit ang binigay sa kanya ni Kristo ay buhay, pagtingin sa grasya, at pag-ibig. Dito makikita natin yung epekto ng gawa ni Kristo sa taong kinilos niya. At hindi lamang dun sa taong ikinilos niya, ngunit doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya kung titignan natin yung buong mensahe, kahit maliit itong passage natin ngayon, makikita natin na meron yan na sense na yung ating buhay at yung liwanag ni Kristo sa ating buhay ay may epekto sa mga taong nakakakilala sa atin at gayon din sa ating mga kapitbahay o saan man tayo dalhin ng Panginoon. May epekto iyan sa iba. Kaya binigyan natin ng title ang ating mensahe ngayong umaga, the effect of Christ's light on our neighbor. Dahil sa passage natin na nagpapatunay na ang pagkilos ng Diyos ay makapangyarihan at nagdadala ng liwanag sa mundo. Absent man yung physical na body ni Christ dito, present pa rin yung kanyang gawa at yung kanyang pagkilos at kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay na kanyang binago. At diyan sa title natin ngayong umaga, mga kapatid, meron tayong dalawang mensahe. Una, yung testimony of our life, at pangalawa, the testimony of our lips. At i-consider natin yung una nating mensahe, the testimony of our life, na makikita natin sa verse 8 at verse 9. Dito sa ating passage ngayong umaga, makikita natin na ang buhay pa lang ng isang Kristiyano o kinilos ni Kristo, makikita na ang gawa ng Diyos sa kaligtasan. Imaginein natin yung dating bulag, ngayon ay meron ng paningin, yung dating nanlilimos, ngayon ay nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng mensahe ng Diyos. Makikita natin na napakabuti at napakayaman ng ginawa ng Panginoon dito sa ating passage ngayong umaga. Dahil
usually nakikita nila yung taong bulag na ito na nakaupo lamang, nanghihingi, walang buhay, at kanila lamang tinutulungan, ngunit siya ngayon ay may sarili ng pagkilos sa kanyang sarili. Maaari na niyang pagtrabahuan yung kanyang kakainin. Maaari na niyang bilhin mula sa kanyang pinagtrabahuan yung damit na kanyang nais. Ipinapakita din dito mula sa pagkakatanggap ng biyaya ng Lord na ang tao ay magkakaroon agad ng pagbabago. Immediate yung pagbabago. Siguro merong gradual na nare-regenerate. Siguro merong hindi ganun kabilis yung pagtanggap kay Kristo. Ngunit masasabi natin yung evidence ng gawa ng Panginoon ay immediate sa ating buhay. Meron tayong pagbagal sa paglago, ngunit yung gawa ng Diyos sa ating buhay o yung liwanag ng Diyos sa ating buhay ay immediate. Iyan. Hindi natin maiiwasan at hindi natin maitatago ito sa mundo. Magliliwanag at magliliwanag ito sa mundo. Sabi nga doon sa ating New Testament scripture last week na hindi natin dapat itago yung liwanag na ito bagkus ilagay pa natin kung saan makikita mismo ng mga tao. At ito yung pinapakita ng passage natin ngayong umaga na ating pinag-aaralan na ang ating liwanag ay hindi natin maitatago, hindi man natin sadyain. Ito ay magliliwanag ng kusa. Dati wala siyang ibang ginawa kundi umupo. Yung taong bulag dati, wala siyang ginawa kundi umupo lamang at manlimos. Ngayon nakikita na siya ng mga tao na gumagalaw at naglalakad sa direksyon na kanyang naisin, na meron na siyang kalayaan na gawin yung kanyang yung kanyang dapat gawin para mabuhay. Ang ating dapat tandaan dito mga kapatid, the life that has been changed by the light of Christ will be evident to the world. O yung buhay na binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay magiging maliwanag doon sa mundo o magiging makikita o hindi maiiwasang makita ng mundo. Pagtapos kilusin ni Christ ang lalaki na ipinanganak na bulag, naging evident agad yung pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa walang paningin, na walang kayang gawin patungo sa buhay o sa pagkakaroon ng buhay. May kakayahang kumilos at gumawa sa kanyang sarili. Kung ating iisipin, ang walang paningin na tao ay malubhang kalagayan o state pagkat wala siyang kayang gawin, especially sa panahon ni Christ. Ngayon medyo madali na dahil makikita natin meron ng paraan yung mga taong bulag para sila ay kumita. Ngunit noong dati, sa panahon ni Christ, wala namang mga entertainment dati, kaya mahirap kumita ang mga bulag. Puro hard works yung mga ginagawa nila dati, kaya mahirap talaga na kumita ng pera nung panahon na iyon o kumita ng iyong pangangailangan noon. Marahil sa panahon natin ngayon, madali na kahit papaano, pero mahirap pa din. Imagine nung panahon ni Christ, ang tanging magagawa lang ng bulag ay manlimos sa mga tao upang mabuhay. Walang masama, hindi ko minamasama ang bagay na manlimos o magpalimos at magbigay ng limos. In fact, para doon sa mga Jews that time, para din doon sa mga taga-Israel, ang pinakamahalagang batas at gawain para sa pagsunod sa kautusan ng Diyos ay magbigay ng limos sa mga bulag o sa mga nangangailangan. Para sa kanila, ito yung the best way para sa kaligtasan ng Diyos. Ito yung the best way para ma-please nila yung Panginoon. At nasulat iyan sa kanilang apocryphal books na sa kanilang maling interpretasyon kung ano yung paglilimos dito sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, walang kaso sa kanila magbigay ng limos o walang kaso sa kanilang tumulong. Magandang bagay para sa kanila iyan. Pero para din sa kanila, ang pagiging bulag ay isa sa pinakamalubha na kalagayan ng tao.
Para sa kanila, mabuti pa ang kamatayan kaysa dumating dito sa estado na ito o sa kalagayan na ito. Kaysa maging bulag, mas gusto pa nila na hindi na lang sila nabuhay. Dahil para sa kanila, ito ay pagiging walang silbi. Pagkawala ng kakayahan na maligtas sa pamamagitan ng gawa. Balikan natin yung sinabi natin kanina, para sa kanila, yung pagtulong ay isa sa pinaka-epektibong gawa para sila ay maligtas. So, ibig sabihin, pag bulag ka, hindi ka nakakatulong o hindi ka nakakagawa para sa iyong kaligtasan, para sa mga Jews, higit pa yun sa kamatayan dahil wala kang kaligtasan. Kung titignan natin, nagbago na dito sa passage natin ngayong umaga, yung pagkaka-describe dun sa man born blind. Dito ay tinawag na siyang beggar. Hindi na man born blind yung tawag sa kanya, beggar na. Yung puso ni Apostle John dito ay para makita ng bawat nagbabasa at gayon din ng lahat ng aabutin ng liwanag ng Panginoon mula sa kanyang panulat na yung miracle ni Christ o sign ni Christ na bigyan ng sight yung tao na ito ay tunay. Hindi lamang spiritual yung blindness na tinanggal ni Christ, bagkus physical. Kaya hindi niya lang tinawag na blind yung tao na ito. Ngunit sa pagiging beggar, malubha din ang pagkakadescribe dyan ng mga Hudyo. Kung ating iisipin yung word na beggar, ito ay umaasa lamang sa mga maliliit na bahagi na maaaring ibigay sa kanya ng mga nakakakita sa kanya. Nagpapakita din ito na wala siyang kakayanan para mabuhay, na siya ay umaasa sa mga bagay na iaabot sa kanya para makasurvive sa buhay. Sa kanyang pag-asa, ang kanyang pag-asa ay nakasalalay sa mga taong naaawa sa kanya, nagbibigay ng tulong. Minsan, ang tulong na ito ay maliit, kakaunti at naaayon sa kagustuhan nung nagbibigay. Wala siyang choice kung ano yung ibibigay. Saan ka nakakita ng isang pulubi na nanghingi ng barya para kanyang pang Starbucks o nanghingi ng tulong pang GCash para siya ay makapagbayad ng bago niyang kuhang sasakyan o kanyang bagong kuhang motor? Wala kang choice kapag ikaw ay pulubi. Kung ano lamang yung surplus ng nagbibigay sa iyo o nagbigay sa iyo ng mercy, yun lamang ang kanyang ibibigay. Marahil yung tira-tira nilang pagkain, marahil yung kanilang barya o sukli doon sa kanilang pinamili. Sa madaling sabi, para siyang patay na sinusustain ng mga bagay na ibinibigay sa kanya ng mundo. Kaya naman, nung makita siya at nagkaroon siya ng decision kung saan niya nais pumunta, kung ano yung kanyang pagkilos, naging evident sa kanyang buhay yung pagbabago. At lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagpatunay na siya ay nagkaroon ng buhay, na siya ay nagkaroon ng bagong buhay. Masasabi natin na ito yung biyaya ng paningin na ibinigay sa kanya ni Christ. Ang magkaroon ng buhay para kumilos ng naayon sa kanyang pangangailangan. Hindi na niya kinakailangan manlimos upang magkaroon ng pagkain, damit at anumang pangangailangan. At ito ay napansin agad ng mga taong nakapaligid sa kanya o nakakakilala sa kanya, na-identify nila kung sino at ano siya at ano yung kanyang pagkatao. Tignan natin doon sa ating passage, ang pagkakadescribe sa kanya, the man used to sit and beg. Pero ngayon, wala na siya doon sa pwesto niya kung saan siya umuupo at nanlilimos. Meron na siyang buhay na hindi umaasa sa limos. At sa pagkaka-identify ng mga neighbors niya sa taong ito, nagkaroon ng pagkakahati sa kanila. Ang iba ay kumbinsido na siya nga yung bulag na iyon na nanlilimos. Meron namang mga hindi makapaniwala. At siguro pwede nating bigyan ng pagkakataon yung ibang hindi naniniwala dahil nung kapanahunan nga ni Christ,
ay wala pang lunas doon sa pagkakabulag. At imaginein natin o bigyan natin ng kaisipan na higit pa yung nabulag lang sa pinanganak ng bulag. Ibig sabihin, yung pinanganak ng bulag, kulang talaga siya ng parts. Yung nabulag, meron lang nasira sa parts niya. Kaya ganun na hindi sila siguro makapaniwala. At magandang bagay naman na sila ay nagtanong dito sa tao na pinagaling ni Kristo. Marahil masabi natin, kaya naman kung ating titignan yung mga bagay na iyon, yung pagkakagaling o pagkakaloob ng kagalingan ni Kristo sa kanyang buhay ay kamangha-mangha. At ito ay hindi lamang yung bulag ang namangha, bagkus gayon din yung mga nakapaligid sa kanya. Itong sign ng Lord na ito ay nagpapakita na siya ang nagbibigay ng buhay. Masasabi natin ang buhay at masasabi natin buhay yung kanyang pinagkaloob at hindi lamang paningin. Dahil kung bulag ka sa panahon nga ni Christ ay para ka na ring patay. Kaya kung magkakaroon ka ng paningin, that time ay para ka nang nabuhay. Ang katotohanan nga naman dito, binibigyan lamang natin ng background yung ating passage ngayong umaga na para ka nagkaroon ng buhay, pero ang katotohanan, binigyan talaga siya ng buhay ni Kristo. Hindi natin maitatanggi ang bagay na yan. Ang pinapahayag ng passage natin ngayong umaga ay naging evidence sa kanyang pamumuhay pa lang yung gawa ng Diyos. Yung katotohanan ay yung katotohanan na may Diyos na lumikha, nagbibigay ng buhay, naghahangad ng maganda para sa kanyang nilikha, ay naging evident doon sa kinilos ni Kristo, doon sa sign ni Christ, doon sa kanyang buhay. Dahil sa pagbabago na nakita sa kanya, napakita ang katotohanan ng Diyos at pagiging Diyos ni Kristo. Ang mensahe dito, ang tunay na kinilos ng Diyos ay may pagbabago sa kaisipan at gayon din sa pagkilos. Hindi lamang sa kaisipan, ngunit gayon din sa pagkilos, mga kapatid. Nagiging kapansin-pansin yung pagbabago ng buhay ng isang Christian. Ang katotohanan ng Diyos o nababago ang buhay ng tao ng isang Christian sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay nagkakaroon ng buhay mula sa walang landas o walang silbi patungo sa buhay na nagkakaroon ng pagkilos at pagkakaiba sa dati niyang state. At dahil nagiging evident sa lahat ng pagbabago, napapansin ito ng mundo o mga nakapaligid sa atin, nagagamit ang buhay ng isang kinilos ng Diyos upang makita ng mundo ang katotohanan ni Kristo. Ang sinasabi natin dito, sa buhay pa lang na ibinigay ni Christ, napapansin na ang kapangyarihan at katotohanan ng Diyos dahil may pagbabago immediately. Katulad ng sinabi natin nung nakaraang preaching, hindi lamang physical need ng tao ang binigay ni Christ dahil siya din ay nakatanggap ng heavenly blessing. Siya ngayon ay nagiging kagamit-gamit upang ipakita sa mundo ang katotohanan ng Diyos mula sa isang pulubi na nanghihingi ng awa sa lahat ng nakapaligid sa kanya patungo sa tagapagpahayag ng katotohanan ng Diyos. Ngayon, kung dati ang ating tingin sa kanya, kung dati ang tingin sa kanya ng lipunan ay walang silbi, marahil iniiwasan din siya ng mga tao dahil nga nanghihingi siya o dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit ngayon, ninanais na makausap siya, ninanais na siya ay marinig para malaman ang mabuting bagay na nangyari sa kanyang buhay at kung sino yung Diyos na nagkaloob sa kanya nito. Kung ito ay ating titignan sa ating buhay ngayon, mga kapatid, makikita natin na ang taong ito ay katulad natin na ipinanganak na bulag spiritually. Walang kagamitan sa tunay na reality ng buhay. Kung iisipin natin, tayo ay patay sa kasalanan. Tayo ay bulag sa kasalanan. At lahat
ng ating at yung ating isipan ay palaging nakatuon sa mga material na bagay sa mundo. Katulad ng bulag, ang hinihingi lamang niya ay hindi kagalingan. Ang hinihingi lamang niya ay barya o pagkain o damit. Walang mabuting hinaharap o pag-asa. Gayun din tayo. Nakatingin lang tayo sa temporal things. O sa temporal life natin, hindi natin iniisip yung eternal life. Life beyond. Dito sa buhay sa mundo. Ang pinaka-importante sa atin ay masapatan yung ating sariling hangarin. Kontento na tayo doon sa alms. Kontento na tayo doon sa leftover ng mundo na ito. Ngunit dahil sa pagkilos ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng buhay. Nababago ang ating isipan at pamumuhay. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos mula kay Kristo nang tayo ay Kanyang kilusin, nang malaman natin na Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. At Siya ay nangako ng buhay na walang hanggan. Kung dati ang ating kakontentuhan ay sa mga bagay sa mundo, ngayon, ang pamumuhay natin ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating paghakbang ay patungo doon sa buhay na walang hanggan. At ito ang kapansin-pansin sa mundo. Ito ang kakaiba sa kanila. Para sa kanila, okay ka naman dati na pare-parehas tayong ganito yung ginagawa. Ngayon, para sa atin, kasuklam-suklam yung ating dating ways ng pamumuhay. Kung dati tayo ay sapat doon sa pandaraya natin, sa oras natin sa trabaho, ngayon parang kinukurot yung ating puso dahil hindi ito nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Kung dati ayos sa atin yung maruruming usapan, ngayon para tayong binubuhusan ng malamig na tubig kapag nakakarinig tayo ng ganong mga bagay. At ito ay nagiging kapansin-pansin sa mundo. Kung ating iisipin, hindi maiiwasan na mapansin ng mundo ang pagbabago o pagkakaroon natin ng buhay. Ito ay isa sa mga mensahe ng passage natin. Magiging evident ang pagkakaroon ng buhay at pagiging tagasunod ni Kristo sa sino mang kinilos ng Diyos at binago niya ang buhay. Ang liwanag ni Christ ay hindi maitatago dahil ang mundo ay puno ng kadiliman, kaya madaling mapansin ang liwanag niya. Pansinin natin kung patayin natin ang ilaw dito at magbukas ako ng ilaw ng cellphone, madali natin mapapansin ang liwanag na iyon. Compare dun sa liwanag ni Kristo na siyang Diyos at siyang tagapaglikha. Greater light yung nakikita ng mundo sa ating buhay, kaya hindi natin maitatago ang ebidensya ng bagong buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dalawang bagay ang makikita natin diyan sa sinabi ni Paul na iyan. Yung word na in Christ na nagpapahayag na yung buhay at liwanag ay may source. At yung source na iyon ay si Kristo, na siyang nagdala ng kapatawaran sa atin, nagdala ng kaligtasan sa atin, at nagbigay ng pangako ng buhay sa atin. At yung word na new, na nagpapakita na may binago ang Diyos mula doon sa source of light o doon sa source of life. Mula sa luma, meron ng bago dahil kay Kristo. Marahil lahat sa atin ay nanood ng Rick's Restoration at namamangha tayo doon sa mga restoration na ginagawa ni Rick. Kung wala man nakapanood o wala mang umabot doon sa TV show na iyon, marahil nakakapanood tayo sa TikTok ng mga restoration patungkol doon sa mga lumang bagay. At namamangha tayo sa kagandahan ng pagkaka-restore sa mga bagay na ito. Kung titignan natin yung sa restoration, kung meron tayong bagay na antigo,
kung sinorpresa tayo ng ating kapatid o ng ating mahal sa buhay na nirestore nila ang bagay na iyon, madali nating mapapansin yung pagbabago. Yung pagbago ng pintura, pagiging bagong pintura niya, yung pagiging bago ng kanyang materyales, makikita agad natin. At ito yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Binago niya lahat sa atin. Yung ating kaisipan kung paano mamuhay, yung ating pananaw patungkol sa kaligtasan, yung ating pananaw patungkol sa kabanalan. Dati banal na sa atin magtawid ng matanda sa kalsada. Dahil nasa isip natin, dito tayo nakakakuha ng kaligtasan. Ngunit ngayon na binago ni Kristo ang ating kaisipan patungkol sa kabanalan at kaligtasan, para sa atin ang pagtawid sa matanda ay pagtanaw kay Kristo dahil tayo ay niligtas niya. Ang kabanalan ay tinitignan natin sa standard ni Kristo. Hindi sa ating sariling standard o sa sasabihin ng mundo. At ang pagbabago na ito ay ginagamit ng Lord upang patuloy na magliwanag ang kanyang katotohanan at kapangyarihan sa mundo. At iyon naman ay nagbibigay sa mundo ng interest doon sa nag-restore sa atin. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, the life of the believers is the light of Christ in the world. Naturally, tayo ay mga spiritually dead na kagaya ng sinasabi ng ating New Testament scripture ngayon doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 3 lamang. Sabi doon, we are dead in trespasses, tayo ay alipin ni Satanas, tayo ay likas na makasalanan, tayo ay likas na oppose sa Diyos. Ibig sabihin, ang tao ay walang pagkakilala sa Diyos. Walang kagustuhang sumunod sa Diyos. Pero dahil sa grasya ng Diyos, ang tao ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa theological terms, ito ay tinatawag na regeneration. Nagkakaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos at nagkakaroon ng puso na nagnanais na sumunod sa katotohanan ng Diyos. Sa work ng Lord na ito, binubuhay sa regeneration, binubuhay ng Diyos ang isang patay na nilalang upang makita niya ang katotohanan ng Diyos at makaakto siya ng pananampalataya dito sa katotohanan na ito. Katulad ng sinabi o nabanggit kanina ni Brother Louie doon sa Ezekiel chapter 36 at Ezekiel chapter 37, ipinapakita doon kung paano bigyan ng buhay ng Diyos ang patay. Ang definition sa patay na tao doon ay bones. Ibig sabihin, walang flesh. Wala na talagang magagawa. Kaya naman hindi tayo makaakto dun sa kabanalan ng Diyos. Isipin nyo dati kung paano tayo umakto sa kabanalan sa Panginoon. Kung paano natin tignan ng Diyos dati. Gagawa tayo ng mabuti ngayong oras na ito. And then after an hour, magkakasala tayo. At tingin natin, normal na bagay yun. Ngunit ngayon, every move that we make, iniisip natin yung kabanalan ni Kristo. Yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Binuhay niya. Binigyan niya tayo ng buhay para maunawaan natin yung kanyang mensahe. Ang gawa ng Diyos na ito ay nagpapakita ay napakahalaga. Dahil ang tao ay patay spiritually, kinakailangan niyang ipanganak muli sa Espiritu upang makita niya ang bagay na spiritual. Sabi dun sa ating New Testament scripture, tayo ay tagasunod ng mundo. Kaya wala tayong view about spiritual things. Sa pagpapakaanak, spiritually, pagkakapanganak, spiritually, makikita natin na parehas ito sa pagkakapanganak natin physically. Wala tayong kakayahang pumili kung kailan tayo i-conceive ng ating magulang. Pwede ba nating sabihin dun sa nanay at tatay natin na gawin nyo na ako? Wala tayong impluwensya dun sa bagay na yon. Hindi natin maaring piliin kung sino yung magulang natin. Dahil kung pwede tayong pumili, marahil si Elon Musk yung pipiliin nating magulang.
Hindi tayo maaaring pumili kung anong araw tayo ipapanganak o saang way tayo ipapanganak. Tulad din ng lahat ng kapanganakan physically, nagsisignifies ito. At katulad ng kapanganakan physically, ang biyaya ng Diyos sa pagkapanganak sa Espiritu ay katulad nito. Wala tayong influence na tayo ipanganak ng Diyos. Ito ay lahat ay galing sa kanyang kapasyahan, galing sa kanyang sariling kagustuhan. Tulad din ng lahat ng pinanganak physically, nagsisignify ito ng bagong simulain. We mean, doon sa ating allegory physically na kapanganakan, hindi natin iniimpluwensyahan ng Diyos na ipanganak tayo spiritually. Yun ay solely nakagustuhan ng Diyos sa kanyang kapamaraanan at kung kailan niya gugustuhin. At tulad ng pagkapanganak physically, na pag nakita tayo ng ating mga magulang at nakita natin yung ating mga anak para sa mga magulang, naiisip kagad natin na yun yung simulain ng kanyang buhay. At kagaya ng pagkaka-regenerate natin o pagiging born in spirit natin, nagsisignify siyo ng bagong simulain, bagong buhay. Doon pa lamang sa pagkasilang natin sa spirito, nagsisimula na yung eternal life. Imagine, we are living under the authority of God. Ngayon, yung kaisipan natin ay nakatuon na sa mga heavenly things. And that is eternal. At magiging kapansin-pansin iyan sa mundo. Tulad din ng lahat ng kapanganakan physically. Ganito yung pagkakapanganak sa atin spiritually. Na ang dating walang pagkakilala sa Diyos, ngayon ay nakakakilala na sa dakilang Diyos. Na ang taong walang alam patungkol sa kabanalan ng Diyos, ngayon nakakakita na ng kanyang kasalanan at hindi pagiging sapat para sa harapan ng Diyos o hindi sapat sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Ang dating walang pagsunod at rebelde sa Diyos ay ngayon nagkakaroon ng kakayahang sumunod sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo. Meron ng kagalakan at pagpapasalamat sa biyayang tinanggap mula kay Kristo. Na ang taong mayabang na nag-iisip na kaya niyang abutin yung standard ng Diyos, ngayon ay umaasa lamang sa grasya ng Diyos na nagmumula kay Kristo Jesus. Ito yung pagiging regenerated o yung pagiging born in spirit, nakikita natin ng higit yung dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Ngunit nais nating bigyan ng pansin at bigyan ng kaisipan ng bawat isa na wag nating maliin ng pagkakaunawa ang regeneration o pagiging born in spirit. Ito ay hindi religion. Katulad ng mga nasa born again religion. Ito ay maling katuruan na nagpapahayag na ang born-again Christian sect ay nagliligtas. Ang kanilang sinasabi ay maliligtas ka kapag nag-born again ka. Kinuha nila yung kanilang katuruan dun sa interpretasyon sa John chapter 3 verse 5. Na kailangan mong maging born again para makapasok ka sa kingdom ng Diyos. Nakita nyo yung kamalian doon? Kapag pumasok ka sa born again ka na, nandun ka na sa kingdom ng Lord. Ganun yung kanilang kaisipan. Para sa kanila, sapat nang ikaw ay nasa kanilang religion upang ipanganak sa Espiritu. Ang paglilinaw natin dito ay hindi religion ang born again. Ito ay biyaya ng Diyos at pagkilos ng Holy Spirit sa tao. Kung mapapansin natin, ito ay contradicting sa tinuturo ng Scripture about regeneration. Ang regeneration ay sariling gawa ng Diyos, sariling kapasyahan at kagustuhan ng Diyos. Sa pagpili na pumasok sa religion ng born again, ikaw ay pumipili sa sarili mong kapasyahan at kagustuhan.
nagkakaroon ng epekto yung ganitong kaisipan at ganitong katuruan sa mga tao. Sila ay nasa kingdom na ng Diyos sa kanilang kaisipan dahil sila ay born again. Sa pamamagitan ng pagpasok nila sa religion, ito ay dangerous. Dahil kung ganito ang ating kaisipan, maaaring walang maging epektong pagbabago sa ating buhay. Yung kaisipan natin ay nakatuon pa rin sa mundo. Dahil tayo yung nagpuwersa ng pagiging born in spirit natin. Ang pagiging born in spirit ay nagmumula lamang sa Diyos. At yung regeneration precedes faith. Hindi lang natatapos ang biyaya ng Diyos sa regeneration. Ito ay sinusundan ng mga iba pang biyaya ng Diyos. Sa ating kaligtasan, ang regeneration ay sinusundan ng faith and repentance. Kaya mapanganib na pumasok ka lamang sa born again Christian na religion at inaakala mo nang regenerated ka. Kung hindi yan gawa ng Diyos, walang faith and repentance. Dahil sa pagkakapanganak sa Espiritu, ang dating patay ay nakakita ng katotohanan ng Diyos na siya ay makasalanan, patay sa kasalanan. At ang Diyos ay mayaman sa grasya at siya lamang ang nakakapagkaloob ng kaligtasan mula doon sa gawa ni Kristo sa krus. Dito makikita ng tao ang kanyang kalagayan sa Diyos. Ang tangi niyang magagawa ay manampalataya at magsisi doon sa kasalanan kung saan kaya napako ang Panginoon at nag-iisang anak ng Diyos. Kung aasahan natin ang pagpasok sa religion para magkaroon ng regeneration, imposibleng magkaroon ng faith at repentance. Ang pagsilang sa Espiritu ay gawa ng Diyos at hindi effort ng tao sa pagpasok sa isang religion. Ang regeneration ay pagbibigay ng Diyos ng buhay sa patay na tao. Hindi pag-abot ng tao sa buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Ang buhay na regenerated ay biyaya ng Diyos na magkaroon para sa taong patay sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Ang buhay na mula sa biyaya ng Diyos ay hindi maaaring maitago dahil ito ay magiging kapansin-pansin sa mundo. Ang katotohanan ay magkakaroon tayo ng bagong puso at isip para sa kabanalan ng Diyos. Makikita natin ang dati nating buhay bilang makasalanan, kaya ang una nating reaction ay magiging reaction natin ay talikuran ito. At sa pagtalikod natin sa dati nating buhay, magiging kapansin-pansin ito sa mga nakapaligid sa atin. Ang bigyan ng buhay ng Diyos ay magiging iba sa way ng living ng mundo. At marahil evident ito sa mga buhay natin. Marahil ay nagiging interesado sa liwanag ni Christ ang mga taong nakapaligid sa atin. At hindi mawawalay yung mga taong naglalayo sa iyo sa liwanag dahil sila ay against dito. Dalawa yung epekto ng liwanag ng Diyos. Tayo ay patuloy na lalapitan para makilala si Kristo, o tayo ay uusigin dahil sa liwanag ni Kristo. Kung naranasan mo ang mga bagay na ito, brethren, yan ay patunay na ikaw ay tunay na binigyan ng Diyos ng buhay. At maging comfort sa atin ito kahit meron tayong sufferings at meron tayong affliction sa buhay na ito. Dahil kahit may ganitong bagay tayo, sigurado naman tayo sa buhay na tinanggap natin kay Kristo. Ang dalangin ko ay patuloy na makita ang kaliwanagan sa buhay natin. Tandaan natin na ang liwanag ni Kristo ay nakikita sa atin. Hindi lamang pagiging positibo ang epekto. Tandaan natin na merong darkness ang mundo. Magre-resist sila ng patuloy dito. At makikita natin sa buong chapter 9 kung paano nag-resist ang mundo. Gayon din sa atin. Kaya maging maingat tayo sa ating mga bawat kilos at gagawin sa buhay. Maging mapagbantay tayo sa ating sarili kung tayo ba ay patuloy na nagiging liwanag ng Diyos
o tayo ay nagiging kaisa na ng darkness. Nawa ay matagpuan natin ang ating sarili na nagiging kagamit-gamit, na ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay niyayakap natin at tinitindigan. Ingatan natin yung ating pagkilos. Lagi nating i-consider kung ito ba ay kabanalan ng Diyos, kung ito ba ay nasa kautusan ng Diyos, kung ito ba yung kalooban ng Diyos, o ito ay sarili kong kagustuhan. Ito ba ay kasalanan na maaaring mag-lead sa aking kapwa na gayahin ako? Ang ating challenge, ang ating unang challenge, embrace the life that Christ has given. Now that we have life, we must respond upon it. Kung tayo ay na-regenerate, mag-respond tayo sa faith and repentance. I-consider natin yung pagyakap nung bulag na binigyan ni Christ ng paningin. Hindi na siya natagpuan kung saan siya dating umuupo at nanglilimos. Kung ating iisipin, kung wala siyang joy at pagtanggap sa pagbabago ng buhay na binigay ni Kristo, maaari siyang bumalik sa lugar na iyon upang lokohin yung mga tao. Nakikinabang siya doon. Nakikinabang siya na meron siyang natatanggap na pagkain at limos. Pero dahil siya ay meron kasiyahan at pagyakap sa bagong buhay, natatanggap niya kay Kristo, hindi niya binalikan ng buhay na iyon. Nagsimula siyang mag-respond sa biyayang natanggap, nag-umpisa siyang tumugon doon sa biyaya ng Diyos. Tayo din mga kapatid, huwag nating balikan yung mga bagay kung saan tayo inalis ng Diyos. Bilang nakikita natin yung mga bagay na iyon ay gawain ng patay sa kasalanan. Pag-ingatan natin at paglabanan natin na huwag tayong bumalik doon sa sinful ways ng mundo. Sabi nga ni Peter sa kanyang panulat para sa mga nasa diaspora, huwag nating balikan yung ating suka. Huwag nating balikan yung pagiging patay. Pwede nating sabihin, we are all lifeless before, but Christ made us sharer of His light that brings life. Wala tayong buhay dati, ngunit binigyan tayo ng pagkakataon ni Kristo na mag-share ng liwanag niya na nagdadala ng buhay. Huwag natin i-confuse yung regeneration as full grace of God in salvation. Mag-rejoice tayo doon sa ating natanggap na buhay mula kay Kristo. Huwag din tayong makonfuse sa regeneration na ang tunay na regenerated ay tumutugon sa pamamagitan ng kabanalan. Kung ikaw ay regenerated, nakita mo ang kadakilaan ng Diyos at ikaw ay tutugon dito. Ikaw ay mamumuhay ng naayon sa iyong nalalaman. Hindi lamang sapat na alam natin. Dahil kung alam lang natin, hindi tayo tutugon. Dahil kung alam lang natin at hindi tayo tumutugon, tayo ay patay pa din at walang pagkakakilanlan kay Kristo na siyang Diyos. Wala pa tayong buhay kung ganun na hindi tayo nagre-respond sa Kanya. Kaya naman kapatid, kung ikaw ay wala pang pananampalataya at patuloy pa na namumuhay sa kadiliman ng mundo, at patuloy ka pang nakaupo sa comfort mo sa mundo, at nag-aabang ng ibibigay sa iyo ng mundo para isustain niyang iyong physical na body, hindi yan ang tunay mong pangangailangan. Ang naririnig mong mensahe ni Kristo, ang siyang kailangan mo. At ino-offer sa iyo ito ngayon ni Kristo. Na maniwala kang pinagbayaran niya ang iyong kasalanan. Pinagbayaran niya lahat ng iyong ginawang kasalanan. Ginagawa at gagawin pa. Hindi sa pamamagitan ng iyong lakas ikaw maliligtas.
Hindi ka maliligtas ng ino-offer ng mundo. Hindi ka maliligtas ng ino-offer ng iyong sariling lakas. Tanging kay Kristo lamang, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at nais kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtatagumpay niya sa kamatayan. Kasama ito sa kanyang ino-offer ngayong umaga sa iyo. Ang kailangan mo ay panampalatayanan ito at magsisi sa iyong kasalanan. And let us consider our second message, the testimony of our lips. Hindi lamang sa buhay natin nakikita ng mga nakapaligid sa atin yung mensahe ng Diyos o yung katunayan na may Diyos na nagliligtas at siyang lumikha at nagbibigay ng buhay. Ang buhay na ibinigay ni Christ ay nagbibigay ng kapansin-pansin na pagbabago sa atin, na siyang nagbibigay ng reaction sa mga ating neighbor para lumapit sa atin at malaman at makilala si Kristo. Ngayon, ang tanong natin, ang mensahe ba natin sa kanila ay nagpapatungkol doon sa gospel ni Christ at doon sa kanyang tunay na mensahe? Ang ating dapat tandaan dito, mga kapatid, the man is witnessing to the light of God by telling them the works of God. O yung mga tunay na nananampalataya kay Kristo ay nagdadala ng mensahe ng liwanag ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay ng nasa mundo. Hindi lamang sa pamamagitan ng nakikitang pagbabago sa buhay. Yes, mahalaga yung pagbabago ng buhay at yan ang natatanging nababasang gospel ng mga nasa mundo, Ngunit mahalaga din yung testimony ng iyong labi at ng iyong pagpipreach ng gospel. Gayon din sa pagpapahayag ng works ni Christ sa buhay niya. Sa pagkakapansin at pagbabago at buhay na tinanggap mula kay Kristo, nagkaroon ng interes yung mga tao sa Kanya at nagbigay ng biyaya at nagbigay ito ng biyaya ng Diyos para marinig nila yung mensahe ng gospel. Nagsimula silang magtanong kung paano siya nagkaroon ng paningin at nagkaroon ng bagong buhay. Ang sagot ng lalaking binigyan ng pagpapala ng Diyos ay nakasentro kay Kristo at hindi sa kanyang sarili. Pansinin natin yung kanyang reply doon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Yung reply niya ay nandoon sa verse 11. The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, "Go to Siloam and wash." So I went and I washed and received my sight. Hindi niya ipinagdamot yung katotohanan na ginawa ni Kristo sa kanya. Ito ay pagbabahagi niya ng may kagalakan sa kanyang puso. Pinapakita dito yung mensahe ng isang binago ng Diyos ay nakasentro sa persona ni Kristo at doon sa kanyang gospel. He did not proclaim he didn't proclaim his worthiness, but only what God has done in him. Isang notable dito ay wala siyang binanggit na kahit anumang bagay kung bakit siya binigyan ng Diyos nito. Hindi niya pinakita yung kanyang worthiness na makatanggap ng biyaya. Iba sa mundo na may Iba sa mundo pag may natanggap na magandang bagay, laging isinasama yung kanilang sarili na dapat na mapansin ng mundo. Kadalasan, ibinibida at ikinukwento ng iba yung kanilang sarili kapag sila ay nakakatanggap ng magandang bagay. Ipinapakita nila yung pagiging karapat-dapat nila dun sa natanggap nilang regalo. Minsan pagka nakatanggap tayo ng promotion, lagi nating sinasabi na magaling kasi ako, kaya ako nakatanggap ng promotion. Pag nakatanggap tayo ng award sa school, lagi nating sinasabi na mabait kasi ako at magaling akong mag-aral, magkabisa, kaya ako nakatanggap ng ganitong award.
Kung tayo ay nabibigyan ng ayuda ng gobyerno, sinasabi natin, masipag akong mamamayan na tumutulong sa community. Kaya narapat na mauna ako sa ayuda na 10K ni Cayetano. Ngunit dito sa mensahe ng man born blind, hindi niya ibinida ang kanyang sarili. Yung kaisipan ng mundo na lagi nilang ini-include yung kanilang worthiness sa isang kwento, kadalasan o dati ang tawag dito ay bida-bida at negative yung dating sa mundo nito. Ngayon naman, tinatawag natin yan na main character moments. Medyo positive yung dating ng main character, nagiging positibo na siya. Pwede mo nang gamitin yung mga bagay na yun. At hindi dapat ito nagiging normal para sa isang Kristiyano. Ngunit iba ito sa pagpapahayag ng pinagaling ni Christ. Ang tanging kinuwento nung pinagaling ni Christ ay yung ginawa ni Christ sa kanya at yung instruction sa kanya ng Diyos. Nakikita dito ang tunay na pagbabago sa kanya. Yung dating nag-aantay lamang sa walang kabuluhan na bagay ay nakatanggap ng sobrang biyaya na hindi niya deserve. Kaya naman, nagbunga ito ng humility at tamang response sa biyayang kanyang tinanggap. At makikita natin, yung katunayan ng kanyang testimony ay nag-preach siya ng gospel. Kung mapapansin natin, ang kanyang sinabi at kinuwento ay pagpapahayag ng gospel ni Kristo. Nag-umpisa sa pag-abot ni Christ sa kanya at paggawa ng Diyos para bigyan siya ng paningin hanggang sa instruction ni Christ para sa kanyang pagtugon. Sabi dito ni Christ, go to Siloam and wash. Kung babalikan natin yung short commentary ni Apostle John dito sa Pool of Siloam, sa verse 6 or sa verse 7, sinasabi doon na ang ibig sabihin ng Pool of Siloam ay sent. At nalalaman natin sa gospel, especially sa John 3:16, na si Christ ang the one sent by the Father para sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Dito ipinapakita na ang paghuhugas sa Siloam ay pagpapahayag na ang naghuhugas at naglilinis ng kasalanan ay ang pinadala ng Diyos, which is Christ. Ang instruction ni Christ ay tumugon sa pananampalataya sa paghuhugas ng kasalanan. Ang binabanggit niya rito ay ang resulta ng Diyos. Resulta ng gawa ng Diyos at pagsunod sa instruction or invitation ng gospel. So I went and I washed and received my sight. May resulta ng buhay kapag ka ipinipreach yung gospel. At masasabi natin, the message of all Christian must be the works of Christ that gave them life. Katulad ng taong ito na pinagaling ni Christ, ang mensahe din natin ay ang gospel ni Christ na siyang kapangyarihan ng Diyos upang bigyan tayo ng buhay. Ito ang nag-iisang mensahe na meron ng isang tunay na binigyan ng buhay at liwanag mula sa liwanag ni Kristo. Hindi ang anumang idea ng kanyang kaisipan o pagiging worthy sa biyaya, dahil ang mensahe na ito ay hindi nagdadala ng buhay at ang buhay ng makasalanan ay walang maidudulot kundi patuloy na kabulagan lang din. Hindi dapat nating binibigay yung sarili nating idea dahil ito ay nagdadagdag lamang ng patuloy na kabulagan. Ang mensahe ng liwanag ni Christ ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nagdadala din sa atin at nagpapanatili sa atin hanggang sa kanyang pangakong buhay sa kanyang pagbalik. Ang mensahe na dala-dala ng isang tunay na nakatanggap ng liwanag ni Christ ay ang gospel lamang. Para sa kanya, there is no other story and message to tell other than the gospel of Christ, which is the power of God unto salvation.
Ngunit di natin sinasabi na huwag tayong mag-aral ng higit pa sa gospel. Kinakailangan natin yung mga higit na pag-aaral upang ma-appreciate natin yung ating tinanggap na buhay at tinanggap na grasya mula sa Diyos. Makikita natin dito na wala pang masyadong nalalaman yung taong pinagaling ni Christ. Doon sa verse 12 at doon sa verse 25 ng passage na ito, ng chapter na ito, sinabi niya, I do not know. I do not know, doon sa verse 25 at doon sa verse 12. Pero ang tanging baon niya at dala niyang mensahe sa kanyang mga kakilala ay yung gospel, yung gawa ni Kristo sa kanyang buhay. Ito ay nagdadala. Ito ang kanyang tinitindigan at binabahagi sa iba. Sa pamamagitan nito, siya ay nagdala ng liwanag sa lahat at nang nakakakilala sa Kanya. Ang point natin dito, mga kapatid, believers who proclaim the good works of Christ are the light bearer of God in the world. This is ito ay pagtugon doon sa Great Commission ng Diyos. Ang tunay na kinilos ng liwanag ni Kristo ay na nagdulot ng buhay ay may pagtanaw na ngayon sa katotohanan patungkol sa tunay na pangangailangan ng tao. Nung inabot ang isang Kristiyano ng liwanag ni Kristo, nakita niya ang tunay niyang pangangailangan. Gayon din ang pangangailangan ng lahat ng tao. Higit nung mga nakapaligid sa Kanya. Nung nakilala natin si Kristo, nalaman natin na wala tayong kayang gawin para maligtas. At gayon din yung tingin natin sa bawat isang nakapaligid sa atin. Kaya naman ibinabahagi natin yung mensahe na siyang kumilos sa ating mga puso at kaisipan para maligtas at para makita ang tunay, ang katotohanan ng Diyos. Kaya naman ang mensahe ng kaligtasan na gawa ng Diyos ay pinag-iingatan natin ng lubos at tanging ibinabahagi sa iba. Ito ay parte ng pagtugon at pagtanggap sa buhay mula sa gawa ng Diyos kay Kristo. Sabi yan sa Ephesians chapter 2 verse 10 na sinabi ng Panginoon na kayo ay naligtas para sa mabuting gawa ng Diyos. Ang gospel ay ang means of grace ng Lord para sa lahat ng Kanyang hinirang. Walang ibang hihigit pa dito. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, sa pagbabahagi nito, mahalaga na maging tama at eksakto ang tunay na pagpapahayag ng ginawa ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig. Isipin natin yung sinabi doon sa Romans chapter 10 verse 14 to 17. Na walang maliligtas kung walang mensahe ng Diyos. Walang maliligtas kung wala ang pagkilos ng Diyos. Ito ang sinasabing mabuting gawa ng Diyos para sa buhay ng isang Kristiyano. Ikaw ay mensahero ng gospel dahil ikaw ay minsan kinilos din ng gospel. Ang liwanag ni Kristo ay naihahayag sa mundo sa pamamagitan ng pagpipreach ng gospel. Kung titignan natin doon sa Acts chapter 2 verse 37 to 38, pagtapos mag-preach ni Apostle Paul ng Apostle Peter ng gospel, nagresulta ito ng liwanag ni Christ sa mga nakikinig. Kaparehas ng nangyari kay Lydia sa Acts chapter 16 verse 14. Nabago yung kanilang puso. Nakita natin na natuloy pa din ang paggawa ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng gospel at sa mensahe ng ating mga bibig. At kaya natin binabahagi ang gospel, hindi para tayo ay magkaroon ng point sa langit. Magkaroon ng kaligtasan, tayo ay naligtas. At nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng gospel. Kaya tayo ay merong pag-iingat sa gospel at pagbabahagi nito. Dahil tayo ay kumbinsido na ito lamang ang tanging pangangailangan ng tao. Dahil ito ang tanging kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Ito ay nagpapakita
ng pagsandal natin ng higit kay Kristo. Sa Roman Catholic view, ang gospel ay hindi ang primary means of grace. Sa kanilang katuruan, ang preaching of the word ay pangalawa lamang sa means of grace. Sabi ni Louis Berkhoff, Roman Catholics can hardly be said to regard the word of God as the means of grace. In their estimation, the church is the great and the all-sufficient channel of grace for sinners, and all other means subordinate to it. Ang means of grace ng Lord ay ang church. Para sa kanila, nakasentro sa pagpasok lamang sa simbahan. Ang nagiging epekto nito, na pagka ang nakasentro ay ang building o simbahan, pangalan ng simbahan, nagiging epekto nito, pangalawa lamang sa interes ng tao ang salita ng Diyos. Kung saan natin makikita ang katotohanan sana ng Diyos. Nagiging ang confident ng tao o sandigan ng tao ay ang kinabibilangan niyang religion, hindi ang salita ng Diyos. Kaya walang buhay na natatamo dahil walang liwanag ni Christ ang naihahayag. Isipin mo, pag pumasok ka sa Roman Catholic Church, ang nasa isipan nila, ligtas ka na. Dahil nasa loob ka ng isang relihiyon. Kung ako ang papasok sa ganun at paniniwalaan ko yun, hindi ko na iintindihin yung iba pang bagay. Sigurado na ako, nasa loob ako ng church eh. Hindi na natin marahil papansinin yung Word of God. Ngunit kinontra yan ng Pilgrim Progress na sinulat ni John Bunyan. I recommend this book na basahin ng lahat. Makikita natin na sa sinulat na libro ni John Bunyan, yung katotohanan ng buhay ng isang tao. Na pagtapos mabasa ni Christian, hindi Ortesano po, ni Christian, yung karakter doon, na si Christian, yung salita ng Diyos, nakita ni Christian yung katotohanan na hindi siya makakaligtas sa kabayaran ng kasalanan at galit ng Diyos. At dahil doon sa evangelist na ipinaliwanag sa kanya yung salita ng Diyos, nagkaroon siya ng kaliwanagan at saan dapat siya tumungo. Ito ay pagbibigay sa kanya ng kaliwanagan at lakas at pagtuturo sa kanya kay Kristo. Dahil sa gospel, nakita ni Christian ang kasalanan niya at ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan na nagawa niyang isigaw habang tumatakbo patungo sa eternal life, eternal life. Tinalikuran ang lahat ng nasa mundo at tumungo sa persona ni Kristo na siyang nagbibigay ng buhay. Ngayon na tayo ay sigurado sa katotohanan mula sa liwanag ni Kristo, ganito din ba tayo? Ganito din ba yung pinangahawakan nating mensahe katulad ni Christian sa Pilgrim Progress? Na tanging nakita ang kasapatan, nakita ang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito din ba yung same message ng ating bibig na ibinabahagi sa mga taong nakapaligid sa atin? Or yung idea or may idea pa tayo o interest na ibinabahagi sa iba, katulad ng ating mga sariling agenda, katulad ng ating mga tinatagong kasalanan. Ito pa rin ba yung ating ibinabahagi sa ating mga kakilala? Tandaan natin na nakatingin sa atin ang mundo dahil sa liwanag ni Kristo. Lahat ng sasabihin ng ating bibig ay inaabangan. Marahil yung iba na nag-aabang sa ating mga sasabihin ay upang makita pa ng higit na yung liwanag ni Kristo. Ngunit meron ding iba na nag-aabang na magkaroon tayo ng pagkakamali. At isa sa mga matitiyak natin dito, dahil tayo yung liwanag ng mundo na nanggagaling dahil tayo yung avenue ng liwanag ni Kristo sa mundo, lahat ng sasabihin natin ay paniniwalaan ng mundo. Pwede nating sabihin na nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos sa lahat ng taong kilala natin.
Ngunit nababantayan ba natin ang ating mga sinasabi sa mga biruan? Nare-review ba natin yung mga pinopost natin sa social media? Kung ito ay nagdadala ng liwanag sa ating mga kapatid sa Panginoon at sa mga walang pananampalataya sa Panginoon, ito ba ay nagdadirect sa kanila kay Kristo? O ito ay nagdadala ng pagkakabahagi sa church? O nagdadala ng mas higit na lalong kadiliman at kasalanan sa mga wala pang pananampalataya? Let us guard our hearts, brethren. We must guard our mouth. We must tame our tongue through the Word of God. Tayo ay may buhay na kay Kristo. Bunga ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ito yung ating mga i-meditate day and night, katulad ng ating Old Testament scripture na meron ng buhay dahil doon sa sa mabuting gawa ng Diyos sa kanyang buhay at patuloy siyang sinusustain at namumunga. Basahin natin yung ating Old Testament scripture ngayong umaga na may buhay sa pamamagitan ni Kristo na ang namumunga ng mabuting gawa. At ang primary na mabuting gawa natin ay pagbabahagi ng liwanag ni Kristo. Hindi lang para sa ating sarili, para masabi natin na nagawa ko yung tungkulin ko bilang Kristiyano, ngunit para sa unity ng church, para sa invitation, para sa mga sinners na manampalataya kay Kristo. Dahil alam natin na ito yung kanilang higit na pangangailangan para sa kapurihan ng pangalan ng Diyos. Meron tayong mensahe. Kung meron tayong mensahe, mga kapatid, ito ay ang mensahe ng gospel, ang mensahe ng pag-asa na nagdadala ng paningin sa mga bulag spiritually, nagbibigay ng buhay sa mga spiritually dead. Ito din yung same message na nagtatanggal sa atin sa darkness at nagbibigay ng buhay sa atin. At sa pagtanggap natin nito, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naniniwala na ito rin yung higit na kailangan ng lahat ng mundo. Kaya paulit-ulit natin itong binibigay na mensahe. Maging ito lamang yung ating mensahe sa ating mga bibig. When we preach the gospel, we are not begging the world to believe us, but rather, we are bringing to them the light of Christ that changes our life. The words we utter must lead people to Christ para sa unity ng church, hindi para sa disunity. Sa pagpapahayag natin ng gospel, katulad ng pinagaling ni Christ, may dalawang siguradong respond ng tao, ang maniwala at ang pagtanggi. Anumang resulta nito, hindi natin maalis na ang gospel, ang mensahe ng katotohanan at nag-iisang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ang ating pangalawang challenge, mga kapatid, proclaim the gospel that gave us light. Continue to proclaim the gospel. Yung moment na na-receive natin yung ating salvation through preaching the gospel, ay naniwala na tayong ito yung tunay na mensahe. Walang oras na hindi tayo pwedeng magbahagi ng gospel. Mula pa lang sa tinanggap natin si Kristo at yung kanyang kaligtasan, maaari na nating ibahagi yung gospel dahil ito yung ito ay napatunayan na sa iyo. Ikaw ay kumbinsido na ito ay totoo. Tignan natin yung buhay ng pinagaling ni Kristo. Bagamat siya'y kulang sa kaalaman, ipinreach niya yung gospel, yung plain gospel na kanyang tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng gawa ni Kristo.
Masasabi natin sa kanyang buhay, from being beggar who usually beg for something little to survive in life, he now imparting life that he has received from Christ. We must continue growing in knowledge. Kailangan nating lumago sa pagkakaunawa kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa atin ng banal na Espiritu. Hindi naman porket ang mensahe ng gospel ay sapat para makapagligtas o maligtas ang isang tao. Hindi na tayo mag-aaral. Kailangan nating mag-aral ang higit at siyasatin ang gusto, mga bagay at ginawa ni Kristo sa Scripture upang makita natin ang higit, yung grasya, maunawaan natin ang higit at ma-enjoy natin yung pag-ibig at yung grasya na ating natamasa kay Kristo para sa higit nating firm standing sa pananampalataya sa Kanya. Maaari din tayong dumating sa sitwasyon na may dumating na magtanong sa atin patungkol sa gospel ni Christ na madetalye. Magagamit natin yung ating pag-aaral upang sumagot sa mga mahihirap na tanong na yan at maaari nating malid yung tao na iyon kay Kristo. Saan natin makikita para lumago tayo sa gospel? Through preaching of the Word of God. Sa Lord's Day, sa Sunday School, at sa ating mga sariling devotion. Dito tayo lalago sa pagkakilala kay Kristo. Through prayer, asking for the power of the Holy Spirit to illumine us, to illumine to us the words of Jesus Christ, our Lord. Sa sacrament, kung saan na-experience natin yung gospel physically. At higit sa lahat, mga kapatid, yung fellowship. When our brethren exhort us sa gospel na nag-i-impart, sa pag-i-impart nila ng kanilang devotion, kanilang pag-aaral. We see all of these things are the light of Christ by taking it regularly. The unity of the church and the growth of us will be more evident in us and also to the world. At sa ating pagtatapos, sa ating conclusion, the world will be affected by the light of Christ that is in our life or in the life of His saints. He continually works on us to extend His work to the world. Our life and our message are the extension of light of God in this world. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat